Ayan mga ka-trippings, i-ano na natin, ilalagay. Bali ito, ilulusot lang natin dito. Good morning once again mga ka-trippings. So, eto na naman tayo. Alam na this, kapag panibagong araw, panibagong gastos. Ayan. Mga ka-trippings, meron tayo ditong in-order na DRL para sa Toyota Vios natin. As usual, sasakyan na naman. Napakagastos talaga natin. Hindi mapigilan mag-upgrade, magdagdag ng mga accessories. Ayan. Ito yung ating na-order, DRL para sa front natin, yung sa may fog light. Diba, yung stock natin doon is, tanggalin natin muna itong plastic. Ito. Ayan siya. Tapag natin ang cover. Diba yung stock natin doon, ano lang siya doon, plain lang siya, diba, na black na ganito. Ngayon, umorder tayo ng may light to. Ito, ano to siya, white light, then may signal light na rin siya, and then yung hazard niya, yung kulay yellow. Ngayon, bago natin to siya i-connect, i-assemble sa ating sasakyan, iti-test muna natin siya kung perfectly working ba siya, kung umiilaw ba siya, gumagana. May ganoon siyang kasama. Ito yung pinaka-ano niya, yung parang wiring niya. Ito yung parang pinaka-module niya. Ayan. Ngayon, ito, titest muna natin ha. Ito, para malaman din natin yung ano niya, wirings niya, kung ito yata, pwede naman to kahit magkabaliktad siya. Ano namang problema. Lagay muna natin dito. 3 pins siya. Ayan. Tapos meron pa siya ditong bali ano lang to, 4 na wire. Ayan. So meaning itong 4 na wire na to, ang connection nito ay itong red, kung yung nagkamali, power source to, ito yung positive natin, ito yung ground, yung black, and then itong green and yellow, ito na yung sa ano natin, turn signal, tsaka yung sa hazard light natin. Ayan. Ngayon isa-isahin lang natin siyang i-test. Okay, gagamitin natin ito ulit, yung ating mahiwagang pang testing. Ayan. Gamit na gamit to. Palagi natin ginagamit to kapag ganitong meron tayong mga ini-install at may mga tinetest. Yan. Okay. Ang natin gawin is, saan yung ano? Ito yung ating positive. Clip natin siya dito sa isang clamp. Sa red. Yan. Tapos itong black naman sa ground. Okay. Ayan, connected na siya. So meron pa tayong isang available na red para naman to sa signal light natin dito. Pero mamaya na natin kukonek yan. Mamaya na natin i-test. Ito muna i-test natin. Yan, ngayon, isaksak na natin siya. Tingnan natin kung working ba siya. Ayan. Working siya. Napakaganda ng ano niya, napakaliwanag, puting-puti. Dito sa video, napapansin ko parang medyo madilaw siya. Pero in actual siya, napakaputi niya, napakaliwanag. Ayan. Ngayon, ang sunod natin na gagawin is itetest naman natin itong ating signal light. Patay muna na kaya natin itong pinaka-ilaw niya. Ayan. Then, itry natin i-clamp dito sa ating sa kulay green. Bali, tatandaan natin pag ikakabit na natin ito, tatandaan natin kung saan natin ikakabit itong kulay yellow at saka yung kulay green, kasi baka mamaya magkabaliktad. Okay,
Itong yellow, bali itong ilaw na to, 'di ba pag nakaharap tayo dito, tapos ito nakaharap sa atin sa sasakyan, ganito yung itsura niya. Ito yung sa may driver's side, bali left side, ito yung right side, sa may passenger side, okay? Test muna natin itong kulay green. Ayan. So, ibig sabihin, yung signal light, yung kulay green is sa kanan, right side. Right side yung green. Tapos yung yellow, ayan, sa left side siya. Okay? So, okay lahat. Working siya. Gumagana lahat ng ilaw niya. Pati yung signal light natin. Ngayon, sunod natin na gagawin ay i-fix na natin siya doon sa ating sasakyan. Okay? Let's go! Gawin na natin. Ayan mga ka-trippings, bale ito yung gagawin natin. Ito yung i-upgrade natin. Ito. Dito sa kanan. Tapos ito. Dito sa kaliwa. Ayan. Ayan, papakita ko sa inyo kung paano yung pagtanggal nito. Yung madali. Pinakamadaling tanggalin. At saka itong pag-light na rin. Papakita ko na rin sa inyo kung paano yung pinaka-easy way para tanggalin siya. Okay? Actually, kapag yung ito lang naman yung i-upgrade ninyo, ito yung papalitan ninyo, hindi nyo na kailangan tanggalin yung pag-light. Kasi hindi naman siya obstruction. Pero dahil nandito na rin naman tayo, papakita ko na rin sa inyo kung paano siya tanggalin ng mas madali. Okay? Ayan. Pinuha natin itong hood. Ayan. Bali, dudukutin natin siya dito sa loob. Dito yung pinakamadali niya. Ayan, kung makikita nyo dyan, kita nyo yung pag-light dyan. Tabilaan niya. Tsaka dito. Kita nyo na rin yan dyan. Ayan lang kakailanganin natin. Kailanganin natin ito. Kailangan nyo gamitin yung zoom maiksi lang para madali nyo ma-access dun sa loob. Kasi may ano yan, kung hindi ako nagkakamali, 3 tornilyo yata dun sa loob. Kasi pag tiningnan natin itong ano natin dito, ito, yung ilalagay natin, tanggalin natin sa plastic. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, 3 ba? 2 nga lang pala. Ayan, 2 lang. Isa. Tapos ito pa, 2. Ayan. Ngayon alam na natin kung saan yung posisyon ng tatanggalin natin. Dito yung isa. Andito yata dito. Andito banda. Dito banda yung isa. Tapos yung isa naman dito banda. Bali dudukutin lang natin siya sa loob. Subukan ko ipakita sa inyo. Dukutin natin doon. Kuha tayo ng ilaw. Ayan mga ka-trippings. Bali ang gagawin natin is di-disconnect muna natin yung yung connection ng pag-light natin. Kita pa? Parang hindi yata makita. Sa loob. Hindi kasi yan. Ayan. Tanggalin muna natin yung socket collection ng pag-light, tapos ito attach na yan dyan sa yung wire na yun na may puti na parang clamp. Tatanggalin din natin siya, pero actually hindi na natin kailangan dapat tanggalin yan pag yung DR lang naman yung upgrade natin. Bali since nandito na tayo, ayan, may may tornilyo na makikita nyo. Kita nyo dyan tornilyo. Ayan sa gilid yun sa may wire. Kita nyo ba? Ayan 2 yan. 2 wire dyan. Tapos 2 tornilyo dyan. Tapos yung isa, ayun naman. Kita, ayan Ayan isa.
Tapos ayun yung dalawa sa may gilid. Yan yung tatanggalin nyo. Bali dudukutin nyo lang yan. Ganon din sa kabila. Pag pinakita ko sa inyo dito sa kabila, mas madali nyo makikita. Mas madali siya makita. Sana. Mas maluwag. Ayan. Diba? Turo ko sa inyo. Sandali ha. Ayan. Kita nyo yan dyan. Pag tinanggal nyo yung pag-light, just in case lang, tatlong tornilyo ito. Isa. Kita ba? Kita nyo ba yan? Isa. Dalawa. Ayan. Tatanggalin nyo. Tapos ito yung isa. Dito. Ito. Tatlo. Ayan. Tapos ito yung socket connection nya ng wiring, tanggalin nyo rin yan kapag yung pag-light yung papalitan nyo. Pero kung yung DRI lang naman yung papalitan o mag-upgrade kayo, hindi nyo na kailangan tanggalin yan. Okay, nakita ko lang sa inyo. So gawin na natin, tanggalin na natin yung tawag dito, ito yung cover na to, tanggalin na natin. Yan mga ka-trippings, natanggalan natin yung dalawang tornilyo. Ito. So bali ito, hugutin na lang natin. Gagawin natin para mahugot natin yan, yung mga anchor hook nya katulad nito, pipisilin nyo lang siya against opposite side, then tsaka nyo itutulak palabas. Okay, gawin na natin. Tanggalan natin. Bilis lang matanggal, di ba? Ayan. Okay. Ayan. Bali, gagawin natin. Pupunasan muna natin to para kahit pa paano yung malinis. Kasi nandito na rin naman tayo. Ito yung pag-light natin. Ayan. Ngayon, doon naman na tayo sa kabila naman tayo. Ito naman yung tanggalin natin. Mas madali dito kasi lalo natanggal yung tornilyo. Medyo maluwag dyan eh. Okay? Yung mga trippings. So tanggalin natin dalawang tornilyo. Tanggalin natin yung cover. Yan. Tanggalan natin. Reminder nga pala mga ka-trippings. Kapag kinabit nyo na to, paki-double check nyo lang yung lagayan ng tornilyo. Kasi yung stock na tornilyo na tinanggal natin dito is malaki siya masyado para dito. Ngayon kapag ito ang ginamit nyo, masisira to, mabibiak. Ngayon mawawala na siya ng tamang kapit. Kaya ang gawin nyo, maghanap kayo ng tornilyo nasasakto rito. Tapos yung ulo niya malapad. Just in case naman na hindi malapad yung ulo niya, lagyan nyo na lang ng washer para hindi lumusot dito sa paglalagyan nyo ng tornilyo. Tulad nito, meron ako ditong set ng mga tornilyo. Maghanap ako ng sasakto. Masyadong naman mahaba to, pero sakto sana siya. Ito naman masyado namang, subukan natin kung parehas yung haba. Ayun, so ito pwede siguro to kasi may iksian ako eh. Ito naman sobrang haba, pero pwede siya. Yes, ito ganito na lang siya kahaba. Ito na lang yung gagamitin natin. Ayan. Bali yung gagawin ko, lalagyan ko na lang siya ng washer. Bali kakailanganin ko nito is 4. Basta yung sasakto dito, yung susukat na tornilyo para hindi masira. Ayan mga ka-trippings, i-ano na natin, ilalagay.
Bali ito ilulusot lang natin dito. Pitid na pitid siya. Sunod, lagay natin yung pinaka-tornilyo niya. Lagay ko muna. Ayan mga ka-trippings. Naikabit na natin itong kabila. So doon naman tayo sa kabilang gilid. Okay. Ito yung kakabit natin. Bago natin siya ikabit, anuin muna natin yung tornilyo dito. Paikutin muna natin para madali yung paglagay ng tornilyo mamaya. Kasi nahirapan ako doon sa kabila. Para pag pinaikutan natin yung tornilyo dito, pag pinasok natin doon, paglagay ng tornilyo, madali siyang kumapit. Okay? Gawin ko muna. Yan, lalagay na natin. Ayan. Ganda ng pagkakapitid niya. Ayan, lagay na natin yung tornilyo. So, ayan mga ka-trippings, na ikabit na natin yung dito sa driver side, sa kaliwa. Tapos yung sa kanan. Ayan. So, ayan yung itsura niya. Ngayon, ang sunod natin na gagawin naman ay kakabit na natin yung mga wire. Ito. Kakabit na natin to. Kung natatandaan nyo, di ba yung kulay green is sa driver side ba? Ito yung green sa driver side, kanan sa passenger side. So i-review ko pa rin dun sa camera para sigurado tayo. Okay, bali okay, yun lang yung gagawin natin. Tapos ito, bali ako, ang gagawin ko para magkaroon din to ng protection, I don't know, parang gusto ko siyang lagyan ng heat shrink. Malaking heat shrink tsaka maliit. Pero hindi na, huwag na. Itatago na lang natin siya ng maigi para just in case na mabasa or umulan man, hindi siya mabasa. Ayan. Kabit muna natin ito mga to, okay? Ayan. Yan, isa-set up na natin to. Itong green dito sa kanan. Bali, turn signal dito sa kanan. Turn signal sa kaliwa. Ayan. Itong power source. And then, ito yung dito sa kanan. Dito natin sa kaliwa. Ayan. Ang gagawin natin, tatanggalin natin to
itong cover. Ayan mga ka-trippings, na tapos na natin. Ayan, lagyan na natin ng mga cable tie. Ayan. Ito yung wire natin. Binalot na lang natin ng heat resistant tape. Ayan, dito sa gilid natin pinadaan. Yung pinaka receiver nya, ito, or yung parang module dito. Ito yung connection ng sa ano natin, signal light sa kanan. Ito yung signal light natin sa kaliwa. Tapos yung power natin and ground, dito natin siya nilagay sa DRL natin. Itong ilaw na to, yung maliit na ilaw, diyan tayo kumuha ng power source. Okay, ngayon i-testing natin. Tingnan nyo kung ano magiging itsura. Ayan, i-start natin. I-unlock natin yung sasakyan natin. Ayan, kung nakikita nyo, gumana kaagad yung kulay dilaw na ilaw. In-unlock ko lang. Subukan nating i-lock. Ayan, then unlock. Ngayon subukan natin na i-switch on yung DRL. Tingnan natin kung gagana yung kulay puti na ilaw. Ayan, patay muna natin yung makina. On natin yung DRL. Ayan, kita nyo. Ayan, kung makikita nyo, umilaw na yung kulay puti. Ayan, tingnan natin yung signal light. Ayan, gumana siya yung sa kaliwa. Then try natin sa kanan. Ayan, gumana siya. Then try natin yung hazard. Ayan, working din siya. Okay, ngayon susubukan natin siya sa gabi. Tingnan natin kung gaano siya kaliwanag. Okay, so ayan yung ilaw natin sa gabi. Kung makikita nyo, ganyan siya kaliwanag. Ito yung sa ano natin, signal light sa kaliwa. Ayan, then ito naman yung signal light natin sa kanan. Tapos ito naman yung hazard natin. Ayan, tapos ito naman yung ating DRL, yung ilaw na puti. Ayan, okay. So okay na mga ka-trippings.
So successful yung ating pag-DIY, pag-install ng DRL, front DRL para sa Toyota Vios XLE CVT 2022. Okay, ngayon ang gagawin ko na lang is ibabalik ko na lang yung cover nito. Yan, dahil tapos naman na tayo, madali na lang naman ang pagbalik nito. Yan. Okay, so maraming salamat mga ka-trippings. Meron pa tayong mga parating na installation, DIY installation ng ating sasakyan, mga car accessories, kaya abang-abang pa mga ka-trippings. So maraming salamat, have a good day, have a safe trip always. Bye bye mga ka-trippings.